ang sweet revenge ni Pangulong Bongbong Marcos at bakit nalalaglag lahat ng partido ng dating Pangulong Duterte. Philippine President Marcos Jr. bears his administration's 12 candidates for the 2025 midterm polls. The Senate slate is a broad coalition of former and incumbent lawmakers, including the President's sister, Imee Marcos. Kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating lineup, mabuhay ang bagong Pilipinas. Ano ang ginawa ng ating Pangulo at paano niya nasabi na walang mananalo sa mga kaalyado ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa senatorial election 2025? At paano niya nakita ang mga kahinaan nito at hinayaang mangyari ito sa kanila? Halika, atin itong tignan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Alam mo ba ang sinasabing pinakamatamis na paghihiganti? Hindi ito sigawan, hindi ito galit na sagot sa pambabatikos at lalong hindi marahas na kilos. Ang tunay na paghihiganti ay tahimik, malinis at ramdam na ramdam ng mga kalaban. At yan ang nangyayari ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas. Pero paano nga ba nangyari na unti-unting bumabagsak ang mga partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Bakit tila nagiging sunod-sunod ang pagsuporta ng mga politiko kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At paano nagiging isang sweet revenge ito para sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ang labanan na hindi mo akalaing magbabago. Matatandaan natin kung paano naghari ang pangalan ng mga Duterte sa politika. Matibay ang kanilang hawak sa gobyerno, malakas ang suporta ng masa at tila hindi matinag ang kanilang kapangyarihan. Pero may isang bagay na hindi nakita ng karamihan. Ang politika ay isang laro ng tiyaga at diskarte. Mula nang maupo si Marcos Jr. bilang Pangulo, unti-unti niyang hinabi ang kanyang plano. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng lantaran at marahas na sagupaan. Sa halip, pinili niyang maghintay. Pinag-aralan niya ang kahinaan ng kanyang mga kalaban at saka siya umatake sa pinakamahina nilang punto. Una, nang nakita ang sinyalis ng pagkakahati sa pagitan ng mga Duterte at Marcos nang lumutang ang isyu ng ICC at ng war on drugs. Isang malaking dagok ito kay dating Pangulong Duterte na ang mismong Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ay bumatikos sa madugong kumpanya kontra Tungka. Hindi ito isang maliit na isyu, isa itong malakas na mensahe at nag-ugat ito sa mga pahayag ng kampo ni Marcos. Dahil dito nagkaroon ng tensyon, hindi na kasing higpit ang kanilang alyansa tulad ng dati. At dahil dito nagsimulang mabasag ang solidong pader ng kanilang suporta. Ngayon, isang linggo bago magsimula ang campaign period para sa 2025 midterm elections, isang matinding pahayag ang binitawan ni Pangulong Marcos, 12-0 sa Senado. Isang matapang na pahayag, oo, pero bakit siya kumpiyansa? Dahil nakikita niyang hawak niya ang matibay na suporta ng kanyang partido. Ang dating mga kakampi ni Duterte, unti-unti nang lumilipat. Ang mga dating pangalan na malakas sa politika, nasa ilalim na ng kanyang alyansa. Dito mo makikita ang pinakamatitinding diskarte. Hindi siya nagpadala sa ingay sa troll farms o sa murahan sa social media. Sa halip,
Ginamit niya ang oras at kapangyarihan para unti-unting mahulog ang mga dati niyang kaalyado. Hindi niya pinilit pero nangyari. Bakit nga ba ito sweet revenge? Ang kasaysayan ay puno ng kwento ng paghihiganti, pero bihira ang nagtatagumpay sa tahimik at matalinong paraan. Sa pundong ito makikita natin ang isang leader na hindi lang nakikipaglaban, bagkus hinayaan niyang ang kanyang mga kalaban mismo ang bumagsak sa sarili nilang laro. Oo, ang mga kalaban ng ating Pangulo ay bumabagsak. Hindi dahil sa kagagawa ng ating Pangulo, kundi dahil na rin sa laro ng mga kalaban na kumakalaban sa kanya. Ito'y tila napakatamis na tagumpay sa ating Pangulo, ngunit nakakaawang tignan ang pagbagsak ng mga kumakalaban sa kanya dahil sa kanilang sariling laro. Ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Sa mga darating na buwan, asahan mong mas matindi ang labanan sa politika. Mas maraming drama, mas maraming pasabog, pero isang bagay ang tiyak. Ang Marcos Cup ay hindi lang basta nananalo. Pinapatunayan nilang sila ang may pinakamalakas na diskarte. At sa larong ito, ang mga dati nilang kalaban, isa-isa nang nawawala sa eksena. Abangan natin mga kaibigan, dahil ang kwento ay hindi pa tapos, pero isa lang ang malinaw. Ang paghihiganti ay hindi kailangang marahas. Minsan sapat na ang tahimik na tagumpay. At laging tatandaan, ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa mismong Pangulo, kundi ang kapangyarihan ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at hilingin natin sa Kanya ang Kanyang awa at grasya. Roma 12 verse 19, huwag kayong maghiganti, kundi bigyang puwang ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Minsan gusto nating ipaglaban ang ating karapatan sa pamamagitan ng paghihiganti, ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi laging nakukuha sa pagbabalik ng sama ng loob. Sa halip, ang ating Panginoong Diyos mismo ang magbibigay ng hustisya sa tamang panahon. Ang makapangyarihang diskarte ay hindi nangangailangan ng galit, kundi ng tiyaga, katalinuhan at pananalig sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong aming natutunan ang halaga ng tiyaga, diskarte at pananampalataya sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kaming magtagumpay na hindi kailangang gumamit ng galit o puot. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang makita ang tamang landas at manatili sa katotohanan. O aming Panginoon Diyos, ipinapanalangin din po namin ng lahat ng nakikinig at nanonood ng mensaheng ito. Naway bigyan niyo po sila ng malinaw na pananaw sa kanilang buhay at maging matatag sa gitna ng pagsubok. At tulungan kaming mahalin ang aming mga kalaban, ang aming mga kaaway. Huwag niyo po silang hayaang madala sa emosyon, kundi bigyan niyo po sila ng puso na marunong maghintay sa tamang panahon para sa katarungan at tagumpay. O aming Panginoon Diyos, salamat po sa inyo pong pag-aalaga sa aming bansa at patuloy na pagbibigay ng grasya at awa sa inyong mga anak dito sa aming bansa. Patuloy niyo pong alagaan ang aming mga leaders. Ganoon, Panginoon, ang mga kumakalaban sa mga leaders ngayon. Tulungan niyo po silang magkaroon ng pagkakaisa na mahalin ang aming bansa, mahalin ang aming kapwa at higit sa lahat, mahalin namin ang aming Panginoon Jesucristo. Dahil naniniwala po kami na ang aming buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang, sapagkat ang tuloy naming citizenship ay walang iba kundi sa langit na bayan na binabanggit sa libro ng Filipos. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patnubayan po ang bawat isa at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, at salamat sa aming Panginoon Jesucristo na siyang nabayubay sa krus upang kami magkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng masaya at punong-puno ng kapayapaan na buhay mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat ito na sa hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.